Wala na talaga. Kinain na po ng sistema itong si Erwin Tulfo. Actually, silang dalawang magkapatid Dahil nga ang nagustuhan ng taong bayan sa kanila, kaya sila ibinoto para maging senador, yung kanilang yabang, kung paano nila talaga binabangga yung mga corrupt official, lalong-lalo na kapag involved mga pulis, di ba, mga sundalo, yung mga nasa department head. Pero ngayon, dahil lang nai-involve sa korupsyon, talagang mas matataas pa doon sa mga binabangga nila, mukhang naniniwala na tayo na pambarangay level lang. Mga away pamilya, away mag-asawa, magjowa, hanggang doon level lang itong magkapatid na Tulfo. Dahil nga pagdating sa korupsyon, lalong-lalo na dito sa flood control, talagang naging tahimik, tameme itong dalawang ito. Ngayon, itong yabang ni Erwin Tulfo, talagang hindi ito nagustuhan ng marami dahil nga kung titingnan nyo yung seniority, dahil nga baguhan lang tong senador, pero kung umasta siya, kala mo kung sino. Andyan yung meron siyang pagbabanta rito kay Alan Peter Cayetano na ngayon ni Senate President nila. Dahil nga nakuha nila yung piling pala nila, nakuha na nila yung Senate presidency dahil nga nagkaroon daw sila ng quorum, gumawa sila ng hocus pocus. At yun nga, ginulo na nila yung buong Senado. Piling nila sila na yung pinaka-majority ng Senado. So ito, pakinggan po natin itong niyabang, yung mga pagbabanta niya kay Senate President Alan Peter Cayetano bago siya butatain dito ni Atty. Salvador Panelo, yung dating Chief Legal Counsel ni Pangulong Duterte. So ito, pakinggan po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike pa rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Na po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka na ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Even during... So yan po yung mga binitawang salita ni Erwin Tulfo na talagang sa tagal-tagal din natin na nakikinig sa mga debate dyan sa Senado, ngayon lang tayo nakakita ng ganitong klaseng senador na talagang bastos, hindi marunong rumispeto sa kanyang kapwa senador to the extent na si Alan Peter Cayetano seniority, kumbaga matagal na nandyan sa Senado. So maliban kay Trillanes na binastos si Juan Ponce Enrile, mukhang mas masahol pa itong ginawa ni Erwin Tulfo doon sa ginawa ni Trillanes. Kaya dito binutata na siya ni Salvador Panelo, yung dating Chief Legal Counsel ni Pangulong Duterte. So ito, pakinggan po natin kung paano niya itong butatayin itong kayabangan ni Erwin Tulfo. Problema, yung head ngayon, ubod ng yabang. At sobrang yabang. Hindi ko akalain na kaibigan ko ito . Pero yung ginawa niya talaga napakasama at hindi karapat dapat na maupo sa Senado yung mga ganyang klaseng sinasabing public servant. O kaya, tinarin mo. Dahil maraming pumuna sa kanya, napwesa siyang humingi ng tawad. Hindi mo sasabihin niya, kwelyuhan ko kayo. Humingi, ang yabang. Ay, sobra. Samantala, Diba? Yabang-yabangan nung una, tapos biglang babawiin yung mga sinabi niya at sasabihin niya, nadaan lang daw siya ng kanyang emosyon. Oo, medyo nandun na tayo, nadaan ka sa emosyon. Pero isa kang senador, hindi ka naman broadcaster na pwede sabihin mo na nadala ka lang ng iyong damdamin. So dapat ilayo mo na yung pagiging broadcaster mo pagdating sa plenaryo. Pwede ka siguro maging bargas yung bunganga mo kapag nadung ka sa mga debate, yung kumbaga meron kang privilege speech para banatan yung mga tiwali sa gobyerno, dahil yun naman talaga yung nagustuhan sa kanila Pero dahil sa nangyari ngayon na pati kapwa niya senador ganun kung ganun na lang niya bastusin, talagang kayabangan na yung dala nito ni Erwin Tulfo.
Samantalang siya, kilalang kilala siya. Notorious nga ang kanyang ang kanyang pangalan na number one na bender o breaker ng batas. Di ba sabi niya, pwede natin baluktutin ang batas. Pag ito ay makakabuti. Kaya tinusiran sila. Kaya kayo kasi. Akala nyo pag nandiyan sa radyo at pumuporma ng anti-government, akala nyo, pinagtatanggol na at sinusulong niya ang kapakanan ng bayan. Nako, ang dami nang bola dyan, ang dami nang budol. Kaya huwag kayo magpapapaniwala sa mga ganyang tao. Tingnan natin kung anong gagawin. Tingnan mo na. Wala yung 18 barino, no? Hindi nagpunta. Yes, Attorney. Kakaano lang na balita, Attorney Sala, nakarating na daw sa Senado, Attorney Sal, yung 18X, yung Brave 18 kasama si Senator Robin Hood Padilla, Attorney Sal. So, di ba buti? Anyway, tuloy ko. Kaya naman pala, itong mga nandiyan sa Blue Ribbon, yung unang Blue Ribbon, yung pinapangunahan niya, ni Laxi. Si Laxi Boy. Kaya pala, ayaw niya ipatawag, ang tindi pala. Ang tindi pala ng mga sasambulak ng mga hindi umanong pagtanggap ng mali-malitang pera. Kaya pala, inaabswelto niya, hindi pa nga nagbibista, inaabswelto niya na si Martin Romualdez, si Presidente Marcos Jr., sa halip na buksan niya yung komite para mag-imbestiga. Nauna na yung paghatol. Hindi ba sabi niya doon sa Lingolo, kaya hindi ba napula ako siya rito sa programa natin. Dahil sabi niya, kailangan bago kayo patawag yan, tingnan ko muna kung nagsasabi ng katotohanan niya. Sus Maria Jose. Kaya nga mag-iimbestiga para alamin mo katotohanan. Bakit nauna yata yung... Kaya yung pala. Kaya pala ayaw ninyo. Dahil maraming lalabas ng mga sekreto, lalabas ng mga katiwadian. But kaya na sinabi ko, well, the presumption of innocence will always apply. But hindi nyo... Kaya pala si Erwin Tulfo talaga pinipilit niya makakuha yung Senate Blue Ribbon Committee kasi isa siya sa mga pinangalanan ng 18 ex-marine na di umano tumanggap nga din daw ng mga mali-malitang pera. Kaya pala talagang nagpupursige silang makuha yung Senate presidency dahil nga gusto nilang pagtakpan, patahimikin yung 18 security aid, dating security aid ni Saldico. So abangan natin sa mga susunod na araw kung magkakaroon pa na susunod na Blue Ribbon Committee at kung doon ay gagawin ni Erwin Tulfo na kukwelyuhan nga niya yung mga senador na lalahok dun sa Blue Ribbon Committee na gagawin ng Cayetano Black. So antayin po natin yan kung anong gagawin ni Erwin Tulfo. Kaya hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.